sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Trasonite. Si Lysanias ang tetrarka sa Abilinia, si Anas at Caifas naman ang pinakapunong saserdote noon. Noong panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanyang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa mga magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ng bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Kagaya po ng ating nabanggit sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang para sa araw na ito, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na po sa panahon ng Adbyento. At nung unang linggo sa panahon ng Adbyento, tayo ay pinapaalalahanan sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. At ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, tila patuloy pa din tayong pinaghahanda. Pero kasama sa patuloy na paghahanda ay ang pagsasabing nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At kung nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, ano ang pinapaalala po nito sa atin mga kapatid? Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ng Propeta Baruch, napakinggan po natin ang kwento ng mga Israelita na sumuway sa kagustuhan ng Diyos. At dahil sa pagsuway po nila sa kagustuhan ng Diyos, sa paggawa po nila ng pagkakasala, sila po ay naipatapon sa Babylonia. Ito ay parang isang parusang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pero tila may pahatid na mensahe si Propeta Baruch sa mga taga-Israelita. Ano ang mensaheng ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Na nalalapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, nalalapit na ang oras at pagkakataon na sila ay may babalik sa kanilang bayan, dahil sila ay pagkakalooban ng pagpapatawad ng Diyos. At ano pong ipinapaintindi nito sa atin mga kapatid? Na maraming pagkakataon sa buhay natin na nandoon yung pagkalimot natin sa Diyos. Nandoon kagaya ng mga Israelita, nandoon yung mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa Diyos. Nandoon yung mga pagkakataon na tayo ay nakasasakit
Hindi lang sa Diyos, kundi tayo ay nakakasakit ng ating kapwa. Pero sa kabila ng napakadami nating pagkakamali, may pinapahiwatig sa atin mensahe ang Diyos sa araw na ito, na sa kanyang pagbabalik, tayo ay ililigtas sa ating pagkakasala. Sa kanyang pagdating, tayo ay pagkakalooban niya ng pagpapatawad. Sa kanyang kapanganakan, tayo ay pagkakalooban niya ng pag-ibig. At yan ho ang mensahe sa atin ng panahon ng Adbyento. Paalala sa atin na sa napakadami nating pagkukulang at pagkakasala, patuloy pa rin namumutawi ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Marami man tayong oras at panahon na nakalimutan ng Diyos, pero gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos upang tayo'y bumalik sa Kanyang piling. At siguro po mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Kung nandiyan ang Kanyang pagmamahal at pagpapatawad, sana ngayong panahon ng Adbyento, maging panahon din ito ng ating pagmamahal sa ating kapwa at pagpapatawad sa kapwa. Dahil ang Panginoon, hindi nagkulang magkaloob sa atin ng pag-asa. Bagkus, ang kanyang patuloy na ipinagkakaloob, ang kanyang walang hanggang pag-ibig at awa para sa atin. Kaya siguro mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay po natin. Kasi minsan sa panahon na ito, nasa napakadami nating mga bagay na ginagawa, marami sa atin, abala sa pamimili ngayong Pasko. Abala na isipin kung anong gagawin sa Pasko, kung anong susuotin sa Pasko. Pero hindi ba magandang abalahin din ang ating sarili na tayo din ay magkaloob ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng ating pagpapatawad ng ating mga kasalanan at paghingi din ng tawad sa iba at pagbibigay din ng kapatawaran sa iba. Kaya mga kapatid, kung ang unang linggo ng panahon ng Adbyento ay pagpapaalala sa atin ng pagdating ng Panginoon, ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, pinapaalala na nalalapit na siya at kung siya ay nalalapit, ibig sabihin, ang puso natin ay dapat mapuno ng pag-asang humingi ng tawad, magpatawad sa iba. Yun po yung una. Pangalawang bagay po na magandang tingnan, ano po ba ang nagbibigay kahulugan ngayong panahon ng Adbyento? Sabi po sa ating ebanghelyong napakinggan, mapapansin po natin na sa simula ng ating ebanghelyo, tila may mga nabanggit na pangalan si San Lucas. At ano pong ibig sabihin ng mga pangalan na ito? Napakinggan po natin si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, iba't ibang pangalan. Kasi marahil ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na ito, yung naging kaganapan ng buhay ni San Juan Bautista. At ano po ang naging kaganapan ng buhay ni San Juan Bautista? Na ihanda ang daraanan ng Panginoon. At sa paghahanda sa daraanan ng Panginoon, ano yung kanyang panawagan sa atin? Magkaroon ng pagbabagong buhay upang tunay nating na matanggap ang Panginoon. Kung mapapansin po natin mga kapatid, bakit kaya sinimulan ni San Lucas sa napakadaming pangalan? Marahil ipinapaalala niya sa atin na ang buhay ni San Juan Bautista ay hindi lamang isang kwento, hindi lang isang gawa-gawang kwento, kundi ang naging buhay ni Juan Bautista ay tunay na napangyari at na nangyari sa mundong ito. At kung tunay na nangyari ang buhay ni Juan Bautista, na ihanda ang daraanan ng Panginoon,
panawagan din sa atin na ang Kapaskuhan ay hindi lamang isang kwento, kundi ang Kapaskuhan ay tunay na pangyayari. At kung ito'y tunay na pangyayari, dapat din may nangyayaring tunay na pagbabago sa puso natin. Huwag lang nating gawing kwento ang pagbabago. Huwag lang nating gawing panahon ang pagbabago. Ano pong ibig sabihin nun? May mga pagkakataon, magbabago ka lang kapag kaharap ang iba. Magpapakabait ka lang sa harapan ng ibang tao. Magpapakabait ka lang sa kwento ng iba. Pero sa tunay na pangyayari, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Mga kapatid, ang pagbabagong ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa tulong ni Juan Bautista ay hindi lamang isang kwentong gawa-gawa. Bagkus ito'y kwento na tunay na nangyari. At kung ito'y tunay na nangyari, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may kakayanan din magkaroon ng tunay na pagbabago sa puso. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, huwag ka lang gumawa ng kwento. Huwag ka lang magpakitang tao. Huwag ka lang magpakabait sa harapan ng ibang tao. Bagkus ngayong panahon ng Adbyento ay panahon ng tunay na pagbabago sa iyong puso. Tunay na pagbabago sa iyong kalooban. Tunay na pagbabago sa iyong sarili. Dahil mga kapatid, ano po ba ang nagbibigay kahulugan sa Kapaskuhan? Hindi ang magagandang damit. Hindi ang mga malalaking bonuses. Hindi ang mga magagarbong regalo, kundi ang nagbibigay ng kahulugan ngayong Kapaskuhan ay ang pagkakaroon ng tunay na puwang sa puso ng bawat isa na tanggapin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung tunay ang mensahe sa atin ng mga pagbasa, nawa maging tunay din ang pagbabago sa ating mga puso. At kung may tunay na pagbabago sa ating mga puso, panawagan din sa atin na ang pagmamahal ng Diyos ay buhay. Ang awa ng Diyos ay para sa ating lahat at makakamit natin ito sa panahon na kung saan tunay na ipinaramdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kapanganakan ni Jesus. 2 linggo na lamang po, malapit na hong magpasko. Mabilis na po itong 2 linggo na ito. Pero sana po, gamitin natin ito upang maging tunay ang kwento ng Pasko. Ang kwento ng Pasko sa puso ng bawat isa. Amen.